tayo ng opinion sa mismong political analyst at campaign strategist kung ano ba itong nakikita nila na galaw na ito mula sa Vice President. Makakausap po natin ang presidente rin ng Strat-Based ADR Institute, si Professor Dinzo Manhit. Prof, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Doris. Good morning, Robert. At good morning sa inyong mga tagapakinig. Ang unang tanong dyan, Prof, bakit ganito kaaga kaya yung deklarasyon? May mga issue bang gustong matabunan o may gustong ipakitang puwersa ang Vice President? Bawat kampanya may rason at tama yung binanggit mo, Robert. Talagang mayroon bang issue na gustong either harapin or i-deflect, ang tawag natin dyan. Or this is a good strategy also to show political strength at this time. So mayroong strength at may risk itong desisyon ng ating Vice Presidente sa pag-announce. Nakikita nyo ba, Prof, yung ugnayan nung anunsyo niya na pagtakbo sa 2028? Kasi kasunod recently yung survey, ang taas niya. Tumaas ulit siya, di ba? Tapos meron nakabingbing impeachment complaint laban sa kanya. Sa Biden. Na yung iba, ina-expect if a fast track yan, ibig sabihin, pipirmahan ng majority ng mga kongresista. Pero nangyari yung declaration kahapon and then yung impeachment na i-refer sa Committee on Justice ng House of Representatives, walang fast track na nangyari. Effect ba yun or nakikita lang natin na mas nag-iingat lang yung House, Prof? Hindi naman. Makita natin na maaari ang House nagulat din sa desisyon ng ating Vice Presidente na i-anunsyo at maybe use the impeachment complaint against her and transform it into a very political issue. That means ayaw nyo lang akong tumakbo sa pagka-presidente. Gusto nyo lang hadlangan ang pagtakbo ko bilang presidente. So it's a good strategic move para sa ating Vice Presidente. Ang lahat nga ito, lahat naman ng political decisions and political announcements ay talagang may rason at ang dito is, will it work for the Vice President? To turn this into a political issue, the simple ayaw nyo kung maging Pangulo sa 2028 or doon sa mga nag-complaint naman ay challenge sa kanila to na meron ba kayong enough evidence to show na this is beyond politics. This is about making a public official accountable sa actions niya. Lalo-lalo na yung mga issues that was raised in the impeachment complaint sa House of Representatives. Oo. Pero ito po bang maagang pagdeklara niya ay enough na makapag-sway sa publiko na kumbaga medyo kalimutan na natin yung sinasabi ninyong kasalanan ko at ito na nga ang aking tatahakin na landas. Magpresidente ako dahil hindi naman po daw naging satisfied ang mga tao sa pamamalakad po ng kasalukuyang administrasyon? Yun ang nais ng kampanya siguro or kampo ni Vice Presidente. Pero yun nga ang magiging challenge sa mga nag-aakusa sa kanya. This has nothing to do with good or bad performance ng existing administration or sitting administration, but on the cases filed on the issue of accountability ng ating Vice Presidente. So now, ito ay labanan ng narrative, pero sa akin, mas maganda kung may narrative na meron pang substance or content. Kung talaga may laman ng kaso, panindigan to ng mga nagsampa ng kaso at tuloy-tuloy at ipakita sa publiko and let the public decide. Merong base, nasasabi, yung political support, ang pamilyang Duterte, pero nagpapakita rin ng iba't ibang pag-aaral na kita natin to last year. Kasi yung survey naman na pinakita ng Social Weather Station was last November pa. Huli lang nila nilabas. Na nagpapakita rin naman, iba yung issue ng performance sa issue ng ikaw ba ang pipiliing Pangulo. Mataas pa rin yung tinatawag na undecided. Kasi maaga pa nga. Hindi pa nabubuo ang pag-iisip ng ating taong bayan. So siguro gusto unahan ng kampo ni Vice Presidente na kami na ang piliin nyo. Pero siyempre naandyan yung mga issue laban sa kanya tulad ng iba pang kandidato, di ba? Ang napaag lang tayo ngayon kasi magbabatuhan ng issues sa ganyan. Correct. Sino naman ang mga kandidato. So, yun ang dapat natin bantayan
at marami pang mangyayari, no, na pumasok nga sa isip ko kahapon nung nakita ko tong balitang ito ay 2 taon pa bago mag-umpisa ang kampanya. Oo nga. Kampanya pa lang yun, di ba? Opo. Di ba minsan ang kampanya nababago ang resulta on the last 3 weeks. Correct. Yun na Sabi nga. nga, the most important survey is election day. Correct, So that's more correct. than 2 years from At saka- now. So yun ang dapat natin bantayan. Opo. Pero para sa bayan, kung pag-uusapan natin ng sambayan ng Pilipino, ang clamor ng sambayan ng Pilipino talaga ngayon ay paano ba harapin ang mga kahirapan sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. Affordability. Prof. But side by side with that, mahirap na nga ang buhay, nagnanakawan pa. Ayun. Diba? Yun ang dalawang lumabas na resulta ng mga pag-aaral last year. Especially nung nilabas ng Pangulo itong flood control issue na lumalabas naman na may mga dapat panagutin din. So, yan ang mga mananaig na issue, I think, moving forward in the next 2 years. Oo. Prof, binabanggit mo nga meron malaki yung numero din ng mga undecided. Ano? Oo nga. At nakikita ba natin na magba-matter or mabibigyang halaga nila yung naging pahayag ng Pangulo na kawawa yung Pilipinas kasi Oo. yung trabaho, yung mga programa ng kasalukuyang administrasyon ay hindi nararamdaman. Oo nga. Pero kung titingnan kasi natin, siya mismo, parte siya ng administrasyon. Nagserbisyo siya, naging secretary din siya ng DepEd under this administration at gayon, Vice President siya. Hindi kaya bumalik sa kanya yun, mag-boomerang at sabihin, ikaw ano na bang nagawa mo? Anong nagawa mo? Yun ang maging posible talaga. Lalong-lalo na kung ang nabanggit ko nga kanina ay yung mga file ng impeachment complaint, ay mapakita na may mga dokumento. Kasi ang nangyari lang naman ay hindi na pag-usapan pa yung konteksto ng impeachment, di ba? Ang sabi lang is it was not constitutional. So kung meron talagang substance, may ebidensya, ang tao ay nasisway ng ebidensya sa ating bayan. Tulad ng nakaraang mga impeachment, no? Nag-shift ang political support and political discourse, yung mga kung may mga ebidensya. So yun ang dapat nating bantayan moving forward. Opo. Prof, partner, meron pa pala tayong isang nakalimutan na issue. Yung sympathy votes. Di ba? Kasi po yung kanya pong ama na nakadetene ngayon doon sa Dahig ay para uusad na yung kaso eh. Hindi kaya ito rin ay paraan o strategiya ng kampo ni VP Sara na ikondisyon na yung mga tao na pagka ito ang nangyari sa dating Pangulo ay ganire. May mga pag-aaral kami bago na aresto ang dating Pangulo Opo. at naidala sa The Hague na at least 50 to 60% of Filipinos ay nais na panagutin din ng Pangulo. No? Pero nung nahuli siya, na-transform into a very, you'd say, humane campaign na parang kinidnap. Diba? Oo. Opo. So parang nakalimutan na ang kaso ay umaabante sa ICC dahil may ebidensya ang pagtingin ng isang third party, an international body, di ba? Na rason na dapat panagutin. So ngayon, parang impeachment complaint din yan ay lalabas ba ito na may ebidensya pa? Makikita ba natin yung mga victims of the drug war, no? Oo. So again, ito'y labanan ngayon ng ebidensya, content on complaints against the Duterte family. Ang nangyayari lang minsan ay nananaig yung social media Ayun. campaigns Oo. na minsan walang konteksto at sabi nga iba nagkakaroon ng disinformation, no? At minsan pinag-aaway-away tayo bilang Pilipino. Sa akin nais kong iangat din to na bantayan din natin to kasi minsan meron tayong mas malaking issue yung magiging aggressive ng isang kapitbahay sa atin, ang China. Minsan sumasaw-saw sila through disinformation campaign, ginagatungan, pinag-aaway-away tayo. At nakita naman natin itong mga nakaraang linggo on this issue. Baka magamit itong mga isyong ito para guluhin ang ating bayan at ilihis sa tunay na mga nangyayari at sa mga ebidensya na nilalagay o nilalabas sa kaso ng impeachment, sa kaso rin ng ICC. So magandang bantayan na lang natin and let's be factual. Let's report what is really happening. Let's report what is stated, diba? And see ano yung ano yung disinformation at mapag-usapan talaga para rin sa sambayan ng Pilipino. We need to move on from all this. Oo. Ang competition natin ay buong mundo. We need to be stronger as a nation. Okay, nang nais ko lamang bilang isang third-party analyst.
Oo, doon natin magandang tapusin Oo, yung so- discussion. Hindi, Kailangan siya na lang. mag-move on tayo Mag-move sa on. country. Oo, pero kung hingi lang ako ng konting kay Prof. Sa palagay niyo, Prof, kailangan or tama, would it be a wise move na banggain naman ng administrasyon yung lahat ng sinasabi ninyong ipinapalabas na mga fake news, fake narratives at yung mga kumbaga ay sabi nung iba pa victim, pampaawa ng mga salaysay. Dapat naman kung sila'y naniniwala na meron silang suporta, kaya kanina ginamit yung salitang we need to be factual, di ba? If there are enough information, kailangan ilahad. Oo. Kung merong ebidensya, kailangan ilahad. No? Minsan, naiipit ito sa proseso, pero yung proseso na naunahan ka, iba na ang panahon ngayon eh. Mas naniniwala ang tao sa nababasa nila sa social media na ang akala ng tao nanggagaling sa mga respected Ay, stations totoo. like yours. Oo. Tinatitwist pala, di ba? So, Correct. yun ang nakalulungkot sa ating pangyayari sa may mga pag-aaral kami na yun ang source ng news ng tao. Eh, ang Opo. problema doon, walang editorial context yun, di ba? Mhm. Na-edit, magagamit ang lang linya, tapos nagiging yun ang totoo sa pananaw nila. So, ang administration has to fight that if they want also to have a strong legacy on their performance. Oo. Okay. Oo, kasi nga sabi nga nila partner, kahit gaano kaputi yung damit mo, kapag natalsi ka ng kakapiranggot Ay, na oo putik, naman. doon na nakafocus sa kapiranggot na Correct. putik. Prof, maraming salamat po. Thank you, Prof. Maraming salamat. Maraming salamat. Ganda ng Good morning po. paliwanag. Si Professor Dindo Manhit, Political Analyst and Campaign Strategist at Presidente po ng Strat-Based ADR Institute.